biro mo, Attorney Bing, no, yung ating Pangulo, mag-a-attempt pa na mag-peace negotiate. Saan? Doon daw sa UN. Prof. Malo. Kaya nasa New York si BBM eh. Bakit? Siyempre nandun ang amo niya eh. Oh, well, doon hopefully, Sinasabi mo ba, Kombing, na tumatakbo siya sa magiging problema sa Pilipinas? Oo, tumatakbo talaga siya. Tsaka, alam mo naman, New Yorker yan eh, di ba? Kaya always wants to have a reason na pupuntang New York. Balita ko, isang buong private plane, massive daw, yun ang word. A massive delegation from the Philippines. Really? Bongga ka. and it took the scenic route, going to Alaska and then ending up in New York. Tapos humingi kayo ng budget na ilang bilyon para sa travel, Auntie Claire. Yun. Apparently, yung ating presidente, iba ata priority niya. Iba ang gusto niyang gawin. Alam mo yan. So, yun. Dapat, yung minsan tatanungin mo, ano ba yung mas importante? Yung kapakanan ng nakararami, na katulad ng mga OFW na nakikinabang ang ating bansa at nakakatulong sa ating ekonomiya? O yung mga, hindi ko naman minamaliit yung event dyan sa UN and everything. But right now, we're in crisis. Even though sinasabi na wala pa naman dito sa atin ang gera, pero intay pa ba nating dumating ang gera bago tayo maghanda? Oo, tama yun, no? Kasi kita mo naman ang pila sa mga gasolinahan. Hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, pumipila na sila, hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, may nag-advance na. Exactly. sa That's yung gusto totoo kong tanungin yun eh. Di ba? Ano nangyari? DOE, bakit? Sabi nila may 55 daw show cause order. Ano yung mag-show cause order ngayong araw na ito na ang presyo ay pataas na. Samantalang yung small players daw ang nauna nung Biyernes. So ako, nanghihinayang ako dun sa effort na whole of government, no? At siyempre, pagtaas ng presyo ng gasolina, tataas ang presyo ng bilihin, wala pang price freeze ngayon sa basic commodities, di ba? So lahat ito, nai-involve ang Pilipinas, at kung hindi mo priority yung 60-day supply na lamang ng gasolina natin, may problema tayo, malaking problema. At Prof. Malu, kung walang organized government effort, ang next problem will be panic buying. That's right. That's right. Because that's what happened in Dubai, di ba? Oo. Kasi tayo, hindi nga tayo abutin dito ng missiles, pero sa fuel crisis lang, alam naman ng lahat na tataas lahat ng bilihin. At tataas, at pagtaas niyan, tataas ang forex. Pag tumaas ang forex, impact kaagad yan sa yung sinasabi mong deficit. Impact na rin dun sa utang natin, no? Nasa 17 trillion na. So, nababahala ako dahil yung may kaya nila. Oo. Pero yung wala, yung gahol sa buhay ay sa totoo lang. Talagang kung malalim ang iyong bulsa at may madudukot, sige. Pero kung wala, mag-aabang ka. Tsaka I think dapat bantayan ng DTI ngayon yung price increase ng mga commodities natin, kasi dapat tulungan pa nila yung ating kapwa Pilipino na mapagaan ang kabuhayan nila, lalo na pag nagkaroon talaga ng panic buy. Babalikan ko yung sinabi mo, Kombing, kasi di ba may joke ka na nilabas na baka tamaan tayo ng missile. It's a joke, but apparently kahit sabi mo hindi pupunta dito, hindi aabot. Ang effects. But remember, yung allies nila ay malapit sa atin. Correct. So, huwag na nating hanuhamunin, di ba? At saka may EDCA sites tayo. No? Sa 17. totoo lang. EDSA sa Sky. Oo, at 17. pag tiningnan mo yung West Seaboard natin, yun na yung forward defense ng Estados Unidos sa region natin. Yung gera na nagsimula sa Middle East, ngayon nasa Indian Ocean na. So, papalapit sa atin. Merong vapor ng Sri Lanka ang naputukan, merong mga nasaktan. Sri Lanka, malapit na yan sa ASEAN. So, palapit at hindi natin nakikita ang sigalot ay titigil. At ang oil reserves, sabi ni BBM, ay para sa 60 days lang. Oo. Or even less. At biro mo, Attorney Bing, no, yung ating Pangulo, mag-a-attempt pa na mag-peace negotiate. Saan? Doon daw sa UN. Kasi umihingi siya doon ng isa niyang punta doon ay para magkaroon tayo ng non-voting seat sa national security ng Council ng UN. Ako naman, maliit lamang tayong bansa. Archipelago tayo, maganda ang ating lokasyon, pero hindi ho tayo independent sa foreign policy. Kaya kailangan nating tingnan, ano ba talaga ang pinunta mo dyan?
Kasi magsasalita, mag-i-speech, magkakaroon ng seat sa National Security Council ng UN. Ano ba talaga? Kasi, Tingnan mo lahat nagsasalita doon na Prof. Malo, puro babae. oo. Siya lang yung lalaki doon, tapos, At saka head of state. oo. Di ba? Saka sa mga ibang bansa, kung lalaki ang president, sa mga ganitong UN Commission on Women, yung babaeng vice president na ipapadala niya. Ngayon, sinimulan mo yan, ha? Sa totoo lang. Sino ba ang tinitirang babae? Oo. Diba? Doon tayo pumunta. Kasi yung lahat ng binigkas doon sa speech niya, napakaganda. Siyempre, delivered like, Marcos, no? Pero pag tiningnan mo, finak-check mo, sinong inaapi? Sino ang hindi kinukonsulta? Sino ang... babae ho yun, yung vice presidente niya. So, sa totoo lang, Ay, hindi lang yun. Nandun siya ngayon sa UN. Tapos, yung ibang bansa naghahanda sa mga kaguluhan. Like China right now, may lumalabas. Makikita niyo yan na nakahanda sila, nagpe-prepare sila just in case magkaroon sila ng attack. Tayo, wala. Meron ba? wala. Wala. Di ba sabi ni AFP Chief of Staff na in 30 days matatapos na yung gera? At handa daw ang mga sundalo natin makipaglaban. Oo. Ay, Sa 30 days lang. Oo. Hanggang dumating ang kanilang saklolo. No? Pero alam mo, Atty. Bing, ang una kong tanong, Saklolo. wala nga tayong national siren system. Wala. Di ba Oo, nakikita natin sa ibang bansa, talagang bumubusina yung sirena pag may conflict at may attack, tayo. Di ba? Wala, hindi mo alam. Hindi mo alam kung dadating na yung... bomb shelters eh. At saka nakita mo ngayon ang technology dito sa Iran, US, Israel. Talagang ibang klaseng technology na Saka ang... ang Amerika magpapalipad ng mid-range missiles. Oo. Hoy, baka mamaya ang Iran ay through the somewhere in the Middle East magpalipad din ng long-range missiles. Hindi, at saka alam mo, nakakatawa yung pinipinturahan nila yung kanilang mga akala mo aircraft. Pero pintura lang yon na pinalilipad na decoy. Tapos ang bumabaril, milyon-milyon na armaments ng US. Yes. Kaya makikita mo yung parang David and Goliath pa rin yung labanan sa Yeah. Middle East. Pero talagang matindi rin ang Iran, no? Matindi rin matalino. ang kanilang pakibakbakan na sana naman dumating na rin dun sa kapayapaan dahil Yeah. napakahirap sa mundo. At surely ang Nakakalungkot. kapayapaan na yan sa digmaang ito ay hindi manggagaling sa mga pahiwatig o request ni BBM. Kasi sino ba naman ang makikinig sa presidente ng Pilipinas na alam naman nila ng lahat ay nag-host ng 17 EDCA sites. So Hindi lang yung yun. bias nandyan na eh. Kaya siyempre yung kabila sabi, sino ba yan? Sino ba yan? Di ba?